I hate religion. I hate it. Pero again, kung ayaw mo nga sa real talk, anong ginagawa? Labas ka na, di namin kailangan dito yung mga haters. Pero kung gusto mo pa rin manood, fine, dislike mo yan. You don't even like yourself, man. Pero kahit ganun, kahit ayaw mo yung sarili mo, mahal ka ni Lord. Anyway, ngayon nakuha ko na yung attention mo, cue intro para kunwari vlogger ako. Ngayon alam ko po, nag-promise ako na gagawa tayo ng series patungkol sa toxic Filipino culture. I know, chill lang. That's gonna be a thing, you know what I'm saying? Pero isa pang toxic culture to na napansin kong nangyayari hanggang ngayon. Ano yan, Kuya Jake? Matagal ko na po talagang gustong pag-usapan to pero hindi ko alam paano ko gagawin. But we're already here, bro. Kasi nag-tweet po ako sa Twitter. Malamang tweet sa Twitter, alamang tweet sa YouTube. Tinanong ko sa mga madlang people kung toxic nga ba ang mga religious people. Kasi sila pang nagiging judgmental at hypocritical. Na kung saan sila pa dapat ang catalyst of God's love. Catalyst, ibig sabihin sila yung nagsispark ng change, okay? Medyo gusto ko lang lalayman yung English ko para kunwari Ginagawa mo. kaya ang daming mga taong nga turn off kay God dahil sa mga taong who represent God. Tapos ganito yung ginagawa nung ginagawa mo. Of course, a good friend of mine, maybe kilala nyo na, itago na lang natin sa pangalang Gloco Gaming. Nag-reply siya dun sa thread. In fact, nung nagre-research ako about toxic Filipino culture sa Facebook, siya yung unang lumitaw at siya yung nagsabing ang mga religyoso na hipokrito. You know what I'm saying? I-paraphrase ko na lang kasi masyadong mahaba. Na dapat, wala namang problema sa pagiging religyoso. Sana gawin lang natin, huwag tayong maging hipokrito. Let's practice what we preach. Walk the talk. Huwag puro talk lang, okay? And of course, nag-chat kami. Sabi niya, Bro, talagang nawalan akong gana sa religion dahil I used to be religious pero, you know, when my curiosity got the best of me, nawalan akong gana. I understand! And sabi ko, tol, pareho lang tayo. I hate religion! At alam ko na naman yung sasabihin nyo. Oh my gosh, you hate religion. Antichrist, atheist, agnostic ka, bro. Oh my gosh, are you a demon? Chill ka lang, ha? Yan, judgmental ka na naman. I don't like religion, okay? But I believe in God. Akala mo ata pareho yung religion at God. It's not, bro. Akala ko din dati. Let me explain to you how religion distorts the image of God. Ang religion, tol, panglabas lahat yan. Panglabas lahat. Alam mo, you can do all these things, these rules and these rituals pag Sunday. Tapos pag Monday to Saturday, iba ang buhay natin. Pag Sunday, Oy! Actually, I lost hope in religion. Lumaki po ako sa religious na household at ang tanong ko sa sarili ko, bakit kahit ginagawa ko to, hindi ako nagbabago sa loob ko? Kasi masama kang tao, Jake. Ano ba? Ikaw din, ha? Tayong lahat! And yung religion, tol, it's focused on works. Kala natin pag naging mabuti tayo. Lord, ilan gusto mong donate ko sa tithes? 1 million? Para mapaskill yung pangalan ko after. It's not about that! Akala ko din na gagawin mo na dapat yung good works mo, tapos magpapasikat ka kay Lord, and then God can love you. Parang mas favorite ni Lord yung mga mas mabubuti kasi sa'yo. I thought it was like that! Ito na lang, pansin nyo, ang dami nyo kakilalang nagpupunta sa simbahan, pero Monday to Saturday, iba yung buhay. Ang lakas mangusga ng tao! And then pag Sunday, babalik lang sila para hugasan, kumbaga reset button na naman. And then they have the audacity to judge other people. Makasalanan man ako sa inyong paningin, tingin ka sa mirror, baka member ka din. Ito. Ito, explain nyo sa akin. Romans 3:23. For all have fallen short of the glory of God. Ano pong ibig sabihin nun? Explain ko ito. Lahat daw tayo pare-parehong makasalanan. In fact, walang malinis. Walang malinis. So, ba't tayo nagpapanggap na siya mas better kaysa sa akin? At ako, porkit nandito ako, masama ako, ikaw mabuti. It's not like that. Just because you sin different does not make you better. Does not make me better than you. Do you understand where I'm coming from, bro? So, ano sinasabi mo, Kuya Jake? Pakisabi na lang straight to the point. Nainip na kasi kami. Yeah. Pantay lang po tayo. So, I came up with a conclusion. Alam mo yung conclusion? Hindi siya open. Kasi close yun eh. That everyone is messed up, everyone is broken, everyone has their dirty little secrets. Magaling lang yung iba magtago. Okay, so pare-pareho lang tayo. Pwedeng yung isa pumapatay, ako nag-cheat ng exam. Oo, different consequences. Pero sa mata ng Diyos, pare-pareho lang tayo makakasalanan. Let's just go to church and pretend that everything's good. Tapos pag uwi, balik na naman sa dating buhay. Oh my gosh, Kuya Jake, why are you so specific sa examples mo? Sobrang judgmental mo naman. I know, because that was me. I was that. I was that guy na pagpupunta sa Sunday, susundan lahat ng ginagawa, and then Monday to Saturday, I don't really understand. I'm just following, and then nothing's really changing. Nothing, man. So yung tanong ko din sa sarili ko, ba't ginagawa ko tong maraming bagay? In fact, I was so religious, pero walang nagbabago. Kasi yun yung pagkakamali ko I thought it was religion that can save me. I thought if I just performed well, akala ko na dapat kapag good boy ako, mamahalin ako ng Diyos. Akala ko, lagi ako na-frustrate tol, kasi hindi ko maabot yung standard ng Diyos kasi masyadong mataas. One day mabuti ako, tapos kinabukasan madadapa ako. Paulit-ulit na lang. Parang linoloko ko lang yung Diyos. Kung magpapakatotoo lang ako, I'm not really a good person. And it's sad. So kahit nagsisimba pa ako o hindi, I am not better than the people I despise because sabi nga, pare-pareho lang tayong makasalanan. So dahil hindi ko naintindihan, ginawa ko lahat ng gusto ko. Kasi wala naman talaga akong naintindihan. I could just repent. Tapos gawin ko na naman. It's a cycle, bro. I knew about God. Memorize ko siya sa utak ko. But it was not real to my heart. God was not the center of my life. I just know about Him. Nandyan lang siya sa side. Tuwing Sunday pupunta ako. But, of course, I have my own life. I did wrong things in the past. Pinursu ko yung mga dreams na gusto kong i-pursue. Long story short, akala ko talaga akong in charge sa buhay. Kung baga kung Jesus take the wheel, ayoko pa kasi ako pa yung nagda-drive. Okay, gets mo? Until I had my rock bottom. You know what I'm saying? And nakakatawa kasi when we hit rock bottom, talagang doon natin siya nakikita that He is really the rock at the bottom. Ang rock bottom ko po ay ito, ha? Yan. Ito po ang pilay ko.
Dati basketball player po ako. Hindi ako super galing, pero ito po yung binibigyan kong oras. Mas binibigyan ko tong oras kaysa sa pamilya ko, kaysa sa studies ko, kaysa kay Lord, bro. Literal na ball is God. Hindi siya ball is like ball is God. And of course, on top of that, marami rin akong ginagawa. Nagbibisyo ako, you know what I'm saying. Doing all the wrong things, you know what I'm saying. Alam ko ng mali, ginagawa ko pa rin, you know what I'm saying. Gusto ko na magbago, pero hindi ko kayang baguhin ang sarili ko, you know what I'm saying. Okay, so basically, I tore my MCL and I was depressed. This was 2 years ago, 2016. And doon ko po talaga naranasan ang pagmamahal ng Diyos. Hindi ko sukat akalain na kaya pala ako mahalin ng Diyos kahit ganito ang Pasko, kahit ganyan ako kadumi. And sabi nga sa Bible, which makes sense now, Romans 5:8, na while we were yet sinners, Christ died for us. Me and you, ibig sabihin nun to. Ibig sabihin nun, nang wala pa tayong pake, ganyan na tayo kamahal, namatay na siya para sa atin. What kind of love is that? Kung naghanap ka ng pagmamahal, yun yung pagmamahal to. Hindi ko alam kung ano pang hinahanap mo. Do you know what I'm saying? And dun po nabago ang pananaw ko sa religion because religion did not save me. Jesus did. Ibang Diyos to na sinasabi nila sa simbahan na kailangan gawin ko to para mahalin ako ng Diyos. In fact, itong Diyos na nagmahal sa akin, He met me where I am. Na kahit madumi na ako, na kahit hiyang-hiya ako sa sarili ko, tsaka yung mga sikretong ayokong ibunyag na ako lang ang nakakaalam, He forgot all about that. And He just loved me, man. Saan ka makakahanap ng pagmamahal na gano'n? Yung tipong ikaw na mismo nahihiya ka na kay Lord kasi alam mo mismo madumi ka. I'm a sinner! Pero siya, pupunta siya parang... Ako? I'll embrace you. Come on. Hindi ka malugi sa akin, Lord. Come on. Come on. Ganito ako eh. Exactly. That's my God. That's our God. This is the God that I am boasting about. Kaya I hate religion. Religion is... Linisin mo muna yung sarili mo bago ka magsimba? Ha? Baka masunog ka kasi. Hindi ka kagaya namin. We're active. We're here. We pray a lot of prayers. We sing a lot of songs. Tapos, yung mga nangangailangan talaga kay Lord, instead na papalapit sa church, mas nalalayo dahil sa mga hipokritong yan. Akala mo naman wala sila talagang issues eh. May mga issues kayo nakatago lang. At kapag binunyag yan ni Lord, baka kayo mapahiya kayo mismo. Yan yung sinasabi kung pantay-pantay lang lahat tayo. So don't create walls, bro. Alam mo, hindi ko alam kung sino yung Diyos ng mga hipokrito at judgmental kasi hindi ganun yung Diyos ko. Hindi ganun si Jesus, ha? Si Jesus, bago siya mag-preach, He would actually spend time with the sinners. He would! Hindi niya babatikusin na, Punta kang hell! Kadiri kayo! Madumi! tayo lang yung ganon, di si Jesus ganon. So anong kulto yan, ha? Saan yung galing yan? Get out of here, bro! Let's talk about the God who came for the dirty. Let's talk about the God who came for me. Let's talk about the God who came for you. Who needs help? Pagod na ako sa religion kasi hindi nasosolve yung problema ko. It never gets to the core. Hindi siya pumapasok doon. Ha! Kahit ano pang mabubuting gawin mo, hindi ka nililigtas yan kasi nga sabi sa Ephesians 2:9, salvation is not a reward for the good things we have done. So none of us can boast about it. Ibig sabihin nun, yung mga good works na yan, lumalabas na lang kasi minahal ka ng Diyos. It's not about good works. It's about grace. 50 Shades of Grace. Charot. Ibig po sabihin ng grace, unmerited, undeserved. Nawala ako. So ibig sabihin mga kaibigan, tatanggapin mo lang tong love na binibigay ni Lord kasi nga hindi natin kayang iligtas ang sarili natin kasi nga we are all sinners. Madumi tayo. Ako din, alam ko yan, di ko dinideny. In fact, I hate my past. Pero buti na lang, ang Diyos na talagang totoong mapagmahal, hindi tinitingnan yung past natin. Kumbaga tinitingnan tayo as anak niya kasi masyado niya tayong mahal kahit madumi ka pa. Talagang ganyan, expect niya tayo magdudumi. He's God, He knows everything, bro. But this love is amazing, you don't even know, bro. Ito lang ang storya sa mundo na ang hero namatay para sa kontrabida. Tayo, madumi tayong lahat. Na-offend ka ba? Mag-subscribe ka na. Ito tol, isipin mo na lang. Kaya siya bumaba mula sa langit kasi tayo mismo hindi natin kayang baguhin sarili natin. Kasi kung kaya na talaga natin baguhin sarili natin, hindi ngayon wala na tayong problema. Pag pakailangan ng Jesus, kaya naman natin mag-isip. Pero hindi nga. Hindi natin kaya. That's why He did the work for us. He died the death we should have died. So we could live the life we should never have lived. Hindi natin deserve to, bro. That is why I hate religion. I hate it. I hate self-righteousness. Kaya wag na wag mo sasabihin sa akin na di totoo ang Diyos. Kasi ba't ako andito ngayon sa YouTube? Dahil sa Kanya tong lahat. Because I never deserve this. Kung alam nyo lang po yung past ko, kung alam nyo po yung mga sugat ko, disqualified na ako kung religion lang ang pinag-uusapan. But because my God is a loving God, He always forgives. His grace is amazing. Binabago niya po ang buhay ko. Hindi ko sinasabing perfect na ako. In fact, I still have a lot of struggles I have to deal with. I have anger issues. I know that. But I am not where I used to be. So don't tell me that God is not real. Don't tell me that God is the judgmental God na kapag nagkamali ka, madumi ka! Linisin ka! Hindi ko Diyos yun. Sino yun? Si Zeus? Si Victor Magtanggol? Our God is not like that. Don't tell me that God isn't real. Bakit yung tatay kong dating drug addict kasama ko na ngayon? Don't tell me that God isn't real. Na yung lola kong na-stroke kasama ko ngayon sa bahay. She is strong as a horse. She's 86 years old. And don't tell me that God isn't real. Na hanggang ngayon, nandito pa ako. Hindi naman ako magsisinungaling sa inyo. Alam niyo to, real talk. Ako, I don't lie, bro. And I understand if until now you don't believe in God. It's okay. I respect that. But let me tell you my truth. That God loves you and loves me. Wala siyang pake sa ginawa natin. And church is a hospital for the broken. Not a museum for good and holy people. It's not. There's no such thing. Tsaka isipin nyo na lang lahat ng ginamit ni Jesus na tao, madudumi, may reputasyon na kadiri. Bakit ngayon hindi natin apply? Huwag na tayong magpanggap na okay tayo. We are not. We need love. We need affirmation. We need purpose. And He can give that to you, you know what I'm saying? Gusto ko kayong paulan na ng mga verses, baka isipin nyo na naman, pastor ako. I'm not. I'm just saying real life. Kasi ito yung hinahanap nating lahat. It's not religion. It's Jesus. Go to Jesus, not the people, not the pastor, not the priest. Go to Jesus. He will complete you. He completes me. Not fame, not your career, not your grades, not your work. Real talk lang to, okay? So it's not religion, it's having a personal relationship with Jesus. Do you know what I'm saying? Now, if you don't believe me, it's okay, I respect you, but please, may message si Ate Mika para sa inyo. It's not about the religion.
It's about the relationship. Don't get me wrong, I believe in God, I believe in Jesus, I believe in the Holy Spirit, I believe in the Bible, okay? I believe in that all. But I just don't believe in religion because it is man-made. Sabihin nyo nga sa akin, kung religion talaga, napakaganda, bakit ang daming malalaking simbahan? Like, ilang milyon-milyon ang ginagastos doon sa simbahan, tapos ang dami pong namamatay sa labas? Yun yung ayoko, ginagamit yung pangalan ng God para lang sa pansarili nating desisyon. Okay guys, religion can be on the outside lang yung kumare, you know what I'm saying? Ang linis-linis kong tignan, hey, Sunday's best, do you know what I'm saying? Look at that, bro. Diba, mukha akong mabait? Pero parang tong salamin, sa panlabas, it's clear. Pero pag nakita mo sa loob, madumi pala. Oh, kalat, no? Babago na ako. Kaya huwag kang titingin sa panlabas, sa panloob. Gets mo? Ang point ko lang is God looks at the heart, not the outside. So sinasabi ko guys, it's not about religion. Ano ba religion mo ba? Henley. It's about Relationship. hindi ko po sukat akalain o kayang imagine na mahal ako ng Diyos kahit madumi pa pala ako. Nung madumi pa pala ako, nung wala akong paki sa Kanya, mahal niya na daw pala ako at ikaw. Sabi nga sa Romans 5:8 kung gusto niyo na reference, na while we were yet sinners, Christ died for us. Nung habang wala pa tayong paki sa Kanya, He already died for us. And this is a different level of love, bro. I mean, tol, nakagulat si Lord. Di ko expect ganun yung pagmamahal niya. Nagulat ako parang ganito. Gulat, Jay! That was good, right? So just choose one. Religion or relationship.